Manalangin tayo. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa pag-asang kami ay inyong pinagaling. Sa pag-asang may kapangyarihang magbigay ng buhay sa mga patay. Salamat sa lahat ng bagay na bigay mo sa amin araw-araw. Salamat sa buhay, sa kalakasan, at sa lahat ng aming kailangan araw-araw na patuloy niyong ibinibigay sa amin. Bagamat kami madalas magkulang at magkasala. Sa ngayong gabi, pupurihin ka namin at dadakilain sa inyong mga salita. Amen? Amen. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, our text message for today is about hope, power. Hope is power. Ang pag-asa ay may taglay na kapangyarihan. Tatandaan nyo, bago dumating sa atin ang pananalig at pag-ibig sa Diyos, pag-asa muna. Iyan ang ibinibigay ng mga salita ng Diyos na patuloy nating inihayag sa himpilang ito ng mabuting balita. Amen. Kapag iyan ang ating naririnig bawat sandali, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Amen. Romans chapter 4, verse 18 to 21 says, "Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised." Iyan, wala nang kapag-asa si Abraham na magkaanak, subalit naninigan siya at umasa siya na matutupad ang sinabi ng Diyos sa kanya. Ako'y nananalig at nanampalataya na matutupad din ang pangako ng Diyos sa atin ngayong gabi. Sa susunod na Sabado, sa dating Sabado, malaya na tayo muling magsasama-samang manindigan at magpuri sa meditate on the word hope. The second letter of hope is ano? Letter O. O stands for open your heart to the Word of God. Revelation chapter 3 verses 19 to 20 says, "Those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me." Matagal lang kumakatok ang Panginoon na nawagan sa atin. Buksan ang ating mga puso upang makita natin ang pag-ibig ng Diyos at pananalig sa Diyos. Diyan nagsisimula ang pag-ibig at pananalig sa Diyos. Sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, nagdigbibigay sa atin ng pag-asa. Listen to this song. Maalala mo kaya?
Purihin, purihin ang Panginoon. May tanong, bakit hindi buksan ng Diyos ang puso natin? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang susi ay nasa atin. Kumakatok lang siya. Iba't ibang paraan ang pagkatok sa atin ng Panginoon para buksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Kagaya ng COVID-19, ito'y isang pamamaraan ng Diyos na ang taong nakakalimot sa Kanya ay manumbalik sa Kanya. Sapagkat, lalo na ngayon, may travel ban. So we cannot go around the world looking for our lost hope. Ilagak natin ang ating pag-asa sa Diyos. Hindi tayo magkakamali. Kaya sabi ni San Pablo, sabihin mo sa mga yayaman, huwag silang umasa sa kanilang kayamanan. Sabihin mo sa may magkatungkulan, huwag silang umasa sa kanilang kapangyarihan. Sapagkat ang lahat niya ay maglalaho. Umasa sila sa Diyos. Pagbigyan nila ang Diyos sa kanilang puso at ang Kanyang salita, tiyak yun. Magkakaroon tayo ng kalayaan sa lahat ng uri ng karamdaman at suliranin sa buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, hope is power. If we open our hearts to that power, what is that power? The Word of God. Ang salita ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na maganda at mabuti. Iyan ang ating pagbigyan sa ating mga puso. Sa darating na Sabado, huwag kayong mawawala sapagkat may magandang mensahe ang Panginoon at ito'y patutunayan sa atin na wala ng kagat o binino ang COVID-19 sa lahat ng taong may pananalig at pananampalataya sa Diyos. Now, what is the second letter O? I'm sharing with you what is the power of hope. Paano kikilo sa atin ang kapangyarihan ng pag-asa? The second letter of hope is O. The first O stands for open your hearts to the Word of God and to Jesus. The second O is our response. What must be our response to this offer of God to be with us? Romans 12:1 says, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true in power of worship. Ito ang ating kapangyarihan, ang response natin sa alok ng Diyos na buksan ang ating puso. Listen to purihin ang Panginoon. First and foremost, we should offer our life to God. Ialay natin una sa lahat, higit sa lahat, ang ating buhay, ang ating katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Sa gayon, hindi tayo matatakot anuman ang mangyayari sa ating paligid sapagkat tahanan tayo at kasama natin lagi
ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. The third O of hope that makes miracles happen stands for obedience. Genesis chapter 22 verses 15 to 18, the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time. I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sun on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring all nations on earth will be blessed, because you have obeyed me. Now, dahil sa pananalig sa Diyos, ang pananalig na ito ay pinatunayan ng amang Abraham sa pamagitan ng pagsunod. Nang hingi ng Diyos na ialay niya ang kanyang nag-iisang anak ni Isaac bilang handog na susunugin. Biro mo yan, ibig sabihin, pag sinunog ay papatayin. Subalit, ayon sa Hebrews 11:17 to 19, by faith, when God tested him, Abraham offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. So anong ginawa ni Abraham? Abraham daily walked with faith in his heart. Listen to this song. Mapagpalang araw po mga ka-pray porters. Ayan, muli po tayong may upload ngayon at ang gawain po, playback, ay ito po pala ay nung Tuesday family appointment noong January 12, 2021. And very powerful po yung mensahe dito ng ating punong lingkod, the 4 O's of hope. The power of hope. At yan, kung mapapansin nyo po, meron pong social distance, kasi po ay 2020 pa, so may mga face mask. At yan, meron pang face shield, oh. Imagine, naalala ko to yung face shield dati is, yung unang bili ko ng face shield, 100 pesos pa. Naalala nyo po ba yun? Tapos nung later on, naging 5 pesos na lang. So anyway, ayan, ito po yung 4 O's of hope. Yung number 1 na O ay open your hearts to the words of the Lord. At yung number 2 ay offering. So dun po sa Romans 12:1, nabanggit po dun yung true worship, holy worship. No, nabanggit dun na ang ating katawan pala, ang pwede nating ialay sa Panginoon habang tayo ay nagpupuri sa Diyos. In Romans 12:1, so magkaiba po yung verse ng ating punong lingkod na binasa, pero ito po ang Bible ko. So then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you, offer yourself a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. So, ayan po yung number 2 na letter O. Yan, this is the word of the Lord.
So, napakaganda po ng sinabi sa Romans 12:1 na kahit pala tayo ay nasisihan tayong magpuri or mag-worship sa Lord, sa ating Yahweh El Shaddai. Pero kapag tayo pala ay may nakatagong kasalanan, or yun ang nagpaparumi sa atin. So, ang sabi ng punong lingkod, para maging malaya tayo, malinis tayo sa Panginoon, we need to do the repentance. Yes, so we need to reveal yung ating kasalanan sa isa't isa at ipanalangin natin ng isa't isa. At ayan, ang third O po ay, hindi ko na po itutuloy. Panoorin po natin ng buo. Sama-sama po natin panoorin sa Delta Broadcasting System. At muli po, ang link ay nasa comment section. Ayan, maraming salamat po at patuloy po tayo nag-aanyaya. Ang ating gawain ay Tuesday and Saturday sa Sukat Parañaque, San Dionisio, Ambel Sukat Grounds. At syempre meron din po tayong gawain sa Amorsolo from Monday, Wednesday, Thursday, and Friday po yan. So ayan, patuloy po tayong dumalo, makinig ng salita ng Diyos. So yan, stay blessed, ka-prayer partners, and see you!